Shoutout nga pala kay Michael Romero, bumili ng sapatos at maraming salamat sa iyo kaibigan. Malaking pagsubok para kay Podziemski. Golden State hindi nakalimot na may Jimmy Butler pa ang team, umaasa ngayon sa playoff Jimmy. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng pangmatagalang basketball shoes, New Curry 12, mabibili lamang sa halagang $2,599. I-click lamang ang link sa comment section. Dahil mawawala si Steph Curry nang hindi bababa sa susunod na 3 laro ng Western Conference Semifinals dahil sa grade 1 na injury sa kaliwang hamstring, malinaw kung sinong dalawang aspeto ang higit na aasa ang Warriors. Ang paglalaro sa pamamagitan ni Jimmy Butler at pagiging isang matatag na koponan sa depensa. Pakiramdam ng Warriors na sila ang may pinakamagaling na depensa sa basketball at ang pagkawala ng pinakamahusay na shooter sa kasaysayan ay lalong nagpapatibay na ito na ngayon ang kanilang pangunahing sandigan. Ibig sabihin nito ay ang pagsunod sa pamumuno ni na Butler at Draymond Green at ang pagsalubong sa kanilang enerhiya at tamang desisyon. Si Kevon Looney, tulad ng ipinakita niya sa pakikipagsagupaan kay Rudy Gobert malapit sa basket sa panalo ng Warriors sa Game 1 noong araw ng Miyerkules sa Target Center, ang magiging mapagkakatiwalaang veterano ni Steve Kerr na gumagawa ng lahat ng maruruming trabaho na kadalasang hindi napapansin. Ang opensa ni Kerr kapag wala si Curry sa loob ng court ay kadalasang dumadaan kay Butler na nagbibigay ng ibang itsura sa depensa kumpara sa estilo ni Steph na tumatakbo at umiikot sa mga katawan ng depensa. Nasa mga kamay ni Butler ang bola halos buong ikalawang kalahati ng Game 1 dahil alam niyang palagi siyang gagawa ng tamang desisyon at galit siya sa turnovers. Siya at si Green ang magpapatakbo ng opensa at tanging pag-asa ng Warriors ay manatiling mainit ang shooting ni Buddy Hield mula sa labas matapos makapagsama ng 57 puntos at 14 na tres sa nakaraang 2 laro. Lalong lalakas ang spotlight sa isang teammate na palaging nakamasid sa bawat galaw ni Curry, naghihintay ng pagkakataong makalabas mula sa anino para maging bituin sa sarili niyang karapatan. Ang mga kontribusyon ni Brandin Podziemski ay hindi lang tungkol sa pag-score, ngunit ang mga open looks na karaniwan niyang nakukuha ay mawawala habang naka-sideline si Curry at kakailanganin niyang makapagdagdag ng mas maraming puntos kaysa sa kanyang nagagawa kamakailan. Ang presyon ay lumilikha ng mga diamante at kumpiyansa ang Warriors na kayang kumislap ni Podziemski sa ilalim ng matitingkad na ilaw. Lagi niyang pinipressure ang sarili niya, sabi ni Looney nitong Huwebes. Pakiramdam niya ay kailangan niyang dominahin ang lahat kapag nasa loob siya. Para sa akin, kailangan lang siguraduhing buo pa rin ang kumpiyansa niya. Huwag hayaang maapektuhan ng mga mintis o ilang maling galaw ang paraan ng kanyang laro. Sa tingin ko nabubuhay siya para sa ganitong mga sandali. Gusto niyang maging mahusay na manlalaro at gusto niyang humakbang pataas. Alam mo kung gaano niya kamahal si Steph at kung gaano niya gustong matiyak na nasa magandang posisyon tayo pagbalik niya. Tinitiyak ko lang na nadadala ko ang kumpiyansa sa kanya upang maipakita ang laro niya. Aminado si Podziemski na ang injury ni Curry ay nagbabago kung gaano siya kaagresibo, kung para man ito sa pag-score o sa paggawa ng plays para sa iba. Lahat kabilang siya ay magkakaroon ng mas malaking responsibilidad sa opensa. Nasanay na siyang maging isang complementary combo guard sa tabi ni Curry. Madalas ay pangalawa lang ang pag-score sa kanyang mga tungkulin. Una ang pagpapabilis ng laro, paghahanap sa mga kakampi, pagkuha ng rebounds laban sa mas matataas na kalaban, pagtanggap ng offensive charge, at pagsisid sa sahig para sa mga loose ball. Natural lang na mas malaki ang magiging pangangailangan sa kanya sa pag-score habang wala si Curry. Ngunit walang ganap na pagbabago sa kanyang mindset papasok ng Game 2 sa Biyernes at mga susunod pang laro. Hindi naman talaga, sabi ni Podziemski. Sa tingin ko, kapag sinabi mo sa sarili mo, kailangan kong umiscore ng mas marami dahil may nawala, may likas na puwersa o pilit na factor doon at nagsisimula kang kumuha ng masamang shot o sobra-sobrang pag-iisip sa ginagawa mo. Lahat ay nakakakuha ng rhythm mula sa mas madalas na paghawak ng bola. Hahanapin ko ang opensa sa loob ng daloy ng opensa at kasabay ng pag-i-involve sa iba. Ang unang shooting ni Podziemski sa panalo noong araw ng Miyerkules ay isang 3-pointer na in rhythm at off the dribble. Nahuli ni Hield ang mintis na 3-pointer ni Julius Randle 4.5 minuto sa laro at ibinigay ito kay Podziemski habang mabilis na tumatakbo ang Warriors. Tumakbo si Randle para hanapin si Butler. Sinundan ni Mike Conley si Curry. Tumakbo si Anthony Edwards kasama si Hield at si Jaden McDaniels ay sumabay kay Green. Naiwan si Gobert na umatras at may sapat na espasyo para kay Podziemski na ipukol ang isang open 3. Kumuha pa siya ng 6 na tira sa natitirang bahagi ng gabi, kabilang ang 4 na tres, ngunit walang pumasok. Sa 5 starters ng Warriors, si Podziemski lang ang may negatibong plus-minus
at ang kanyang 3 puntos ay pangalawa lamang kay Looney na may 2 puntos sa mga Warriors na may sapat na playing time. Hindi naman nagbago ang kumpiyansa ni Kerr kay Podziemski na may 8 rebounds din sa laro. Ang lalaking ito ay isang tunay na manlalaro, sabi ni Kerr. Lagi siyang nasa tamang posisyon, hindi siya natatakot, palagi siyang kumukuha ng rebound, nagdadala siya ng panalo. Sa tingin ko manunumbalik ang kanyang shooting. Sa huling ilang laro medyo hirap siya sa tira pero bahagi ito ng playoffs. Sa huling ilang laro medyo hirap siya sa shooting, palaging tinutukoy ni Kerr si Podziemski bilang isang connector at iyon mismo ang uri ng manlalaro na gusto niyang ipagpatuloy ni Brandin kahit may Curry o wala. Hindi namin kailangang humiling sa kanya na gumawa ng ibang bagay, dagdag pa ni Kerr. Ito'y tungkol sa pagharap sa pressure nila para sa aming lahat. Ang buong koponan, pagharap sa pressure, maging maluwag at makakuha ng open shots. Sa huling bahagi ng regular season habang nakikipaglaban ang Warriors para sa playoff positioning, nakapagtala si Podziemski ng hindi bababa sa 20 puntos sa 3 laro sa loob ng 4 na sunod. Panalo ang Warriors sa lahat ng iyon, tinalo ang Los Angeles Lakers, Denver Nuggets at Phoenix Suns. Sa Game 4 ng first round series ng Warriors, naglaro siya na parang veteranong star na sanay na sa mga ganitong sitwasyon. Umiskor ng 26 na puntos at 6 na tres para makuha ang 3-1 series lead. Mula noon, umiskor si Podziemski ng kabuuang 30 puntos sa huling 4 na laro. Shooting 12 of 35 from the field, 34.3% at 6 of 22 with 27.3% from the long range. Si Podziemski ang pumalit kay Klay Thompson sa starting lineup noong nakaraang season bilang rookie at inakala ng marami na siya na ang magiging starting shooting guard ng Warriors sa year 2. Pero natalo siya ni D'Anthony Melton sa training camp. Hindi niya mahanap ang kanyang shooting noong simula ng season at pagkatapos ay lalo pa siyang humusay sa bawat pagbabalik mula sa injury. Habang lumalago ang kanyang laro at natiyak ang kanyang starting spot, naging ang Warriors ang koponan na kilala natin ngayon. Ang mga pagsubok ay lalo lang nagpapatatag kay Podziemski sa kanyang maikling NBA career at ang pinakamatibay na patunay ng kanyang pagmamalasakit kay Curry ay ang pagharap sa pinakabagong hamon at hayaan ang kanyang laro ang magsalita upang ilagay ang Warriors sa komportabling posisyon bago bumalik ang kanyang mentor. Hindi mo kailangang maging kahit sino, hindi mo kailangang maging siya, sabi ni Looney. Hindi mo kailangang maging kahit sinong iba, kailangan mo lang maging pinakamahusay na bersyon ng sarili mo at ang pinakamahusay na bersyon ng sarili mo ay magiging napakahalaga para sa amin. Anong masasabi nyo sa role ni Brandin mga kaibigan sa series na ito? Isa sa mga importanteng dapat rin na asahan sa paparating na laro ay itong si Jimmy Butler. Sa Game 1 kontra sa Timberwolves, 2 assist na lang ang kinulang ni Butler para sa isang triple-double, nagtala siya ng 20 puntos, 11 rebound at 8 assists. Alam namin kung ano ang kaya ni Jimmy, kayang-kaya niyang buhatin ng isang team. Dinala niya na ang isang koponan sa finals ng 2 beses, kaya hindi kami magpapanik. Aalamin lang namin kung ano ang ibig sabihin nito, sabi ni Draymond Green, nang tanungin kung paano tutugon ang koponan sa nalalapit na pagkawala ni Curry. Meron kaming pinakamahusay na coaching staff sa NBA. Alam naming ilalagay nila kami sa tamang posisyon at ipapaalam sa amin kung anong itsura ng opensa namin kapag wala si Steph. Kung kinakailangan naming magpatuloy nang wala siya. Pero buo ang kumpiyansa namin sa mga kasamahan namin sa team. Kaya naming gumawa ng plays, kaya naming mag-shoot. At alam naming meron kaming isang tao na kayang magsimula ng domino effect sa katauhan ni Jimmy. Dagdag pa niya. Anong masasabi nyo dito mga kaibigan? Kakayanin kaya ng Warriors na manalo kahit walang Curry?